Ano ang sabi? Gas prices. Nag-average around 73, 74 pesos and most of the time, mas mahal pa dyan. So if you're like me who rides every day, this is a number that really matters the most. The kilometers per liter. Lalo na sa isang simpleng motorista na bumabakbak araw-araw. Napaka-importante po niyan. You read it right, it's 50 kilometers per liter. Kung ano to, tara pag-usapan po natin kasama ang KYMCO Agility Echo 125. Let's go! Kung di pa po kayo nagsasubscribe sa channel ko, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. At a very competitive price, I will say this is probably one of the smartest scooters to buy for this year. Sa maraming dahilan, hindi lang dahil sa sobrang tipid siya sa gas. First, pag-usapan na natin yung design niya. Obvious naman, hindi po niya gusto manalo sa papormahan, paastigan. It's not trying to win a beauty contest. Simple, magaan, super practical. That's all I can say. Maliit lang siya kaya super nimble kung sa traffic lang ang pinag-uusapan. Meron siyang gulay board, malapad po, maganda, malaki, with a hook in the middle. Ayan, para sa mga groceries, deliveries, mga bags na kailangan nyo nadalhin. Sa harap po, full LED po mga ilaw nito. Ang ganda. And if I look at it in its overall package, it works more of a tool, not a toy. Parang ganon. It's more of just really that workhorse you need every day. Now, sa features niya, this is where the Echo really makes sense. Kung bakit nakalagay sa pangalan niya yon. Seat is around 760 millimeters. So, sabi ko nga, average height 5'2", 5'3", 5'4". Both feet mo, pareho mong paa, flat ka dyan pag tinindig mo yung scooter na to. Hindi ka nakatiptoe, wala kang ipag-aalala. Perfect for beginners, students, and especially kung mga moms na naghahatid sundo sa mga anak, mamalengke, errands, saktong-sakto po to. Under the seat, you get 18 liters of storage. Malaki-laki po, malalim po. Ayan, sakto po ang isang half-face helmet, may raincoat na kasama, mga documents, mga iba't ibang gamit, kasya po dyan. Hindi po siya sobrang laki, pero malaki na rin po kung titingnan nyo. Dashboard niya, nothing fancy, ayos naman po. You got the speedometer, the essentials that you need to know sa isang simpleng motor. That's it. No voltage, no temperature, mga readings na gano'n. It's really super simple. And it works. Meron ka USB charging port. Pareho pong disc brakes po to. Yes, hindi po sa part na yan, hindi po tayo tinipid ni KYMCO. Double piston sa harap, single piston sa likod. And this is a big deal. Sa size nito, sa presyuhan nito, double disc brake siya. It's a simple safety feature na napakaganda na meron sa scooter na to. Now, the best part is the maintenance kasi it's very cheap. Air-cooled ang engine, alang radiator, hindi masyadong komplikado. Lalo na sa mga beginner riders, mga gumagamit lang araw-araw na pang service. Now, dito na tayo sa powertrain niya. Engine is 124.6cc. Air-cooled, single cylinder, fuel-injected po to. Power is around 8.5 horsepower. Torque is around 9.5 Newton meters of torque. So, hindi po siya mabilis because it's not supposed to be that way. It's more just really fuel efficiency. Ang maganda dito, K-blade ko is around 31, 32 kilometers per liter. Ito po, sabi ko nga, 50 and some get more than that, 50 plus kilometers per liter. So, ibig sabihin po niyan, sa isang full tank nito, because the tank itself capacity is 9 liters. Wow! Sa isang full tank, ibig sabihin po niyan, mula Manila makakarating ka na po sa highest point sa Benguet. May matitira pa. Di wow. Top speed, I see mga 95 to. Pag ganun po takbuhan, mag-i-struggle na po to. Pero ang sweet spot po nito around 60 to 70 kilometers per liter. Saktong-sakto lang po yan. Chill ride. Doon po siya napaka-efficient at komportable. Siguro maitatanong nyo how does it ride? Because magaan lang po siya. Super easy to filter sa traffic. Yung mga tight gaps na yan, hindi po kayo mahihirapan pumasok sa katrapikan. Suspension is soft. Kaya naman niya yung mga uneven surfaces, mga potholes na hindi naman kalalim na makakasalamuhan natin sa kalsada. And it's also built to have an OBR. Kaya kita naman na may top box siya.
Yung suspension system niya, it's built for that. Sabi ko nga, hindi ito pambakbakan, pero kaya po niya mag-carry ng load. It's easy, predictable, at sabi ko nga, madaling gamit. Saktong-sakto po para sa mga first-time riders. Ngayon, sa usapan na pricing, ito po ang pricing ng Kymco Agility Eco 125. Of course, sa isang motor, sabi ko nga, there's pros and cons. Batid naman natin, bright as daylight, kung ano yung mga positive sa kanya. Super tipid, sabi ko nga, it's 50 kilometers per liters. Super light and easy to ride. Cheap maintenance and parts. Great for delivery and daily use. Panalo po kayo dito. Bago maubos yung 1 litro mo, talagang kumita ka na, di ba? On the not so good side, of course, it has just basic features. Storage niya hindi ganun kalaki pero may top box naman, di ba? Not suitable for high speeds. At yun nga, brand resale isn't as strong comparing it to its Japanese counterparts. Kung ang budget mo is around 80k plus, priority mo naman is saving sa gas, which is really the biggest deal nowadays. I think nothing beats this on value for money. Napakasimple, panalo ka dito. Sa pagtatapos, ang tanong, para kanino ba talaga ang scooter na to? Well, it is for the practical rider. It is for the student, delivery rider, MC taxi rider. Yung rider na pagod na magpagas ng 500 per week. So if you want to save money without sacrificing reliability, ito ang motor na dapat mong tingnan. Ito po ang Kymco Agility Eco 125. If you found some value in this video, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Ride safe. I'll see you on the next one.